Hola from Barcelona. Today lalayo tayo. Dadalhin ko kayo sa kabundukan kung saan mag-check-in tayo sa hotel na di kamahalan pero ang view ay pangmayaman. Magsasama tayo ng kaibigan para ipa-experience sa kanila mga bagay na di nila naranasan noong kabataan. Magluluto na rin tayo ng kanin sa bundok, umiinit kahit walang apoy. At tubig lang daw ang iyong kailangan. At ayan na nga, hindi man halata pero naligo na kami kagabi. 7 AM ngayon dito at iniwan namin ang aming aso sa biyenan ko. Andito din ngayon ng lola nitong asawa ko. 2 araw lang tayo doon at sisilipin na lang din daw nila sa bahay ang aming mga kuneho. Excited na. Para sa kabuti, kahit malayo ay gogora. Pick up mushroom. Sa daan, di namin inaasahan na magkikita na rin kami ng aming mga kaibigan. Kaya nagdikit na lang kami dyan. Tuwing may day off kami ng asawa ko, lumalabas kaming buong pamilya. Sinusubukan na lang namin hindi gumastos ng malaki para makaulit. Nagbabaon na lang kami ng pagkain. At pipili na lang kami ng lugar kung saan magandang mag-picnic. Hindi naman natin kailangan palagi may mabili para sumaya. Ako nga sa kabuti lang napapasigaw na. Dito tayo ngayon sa train station ng Ribas de Frese na tinatawag nilang Cremallera. Kung sasakay kayo dyan, dadalhin nila kayo sa Valdenuria, isa sa famous ski resort ng Catalonia. Walang daan para sa mga sasakyan. Kahit hindi winter, ay pwede kayong pumunta doon. Breathtaking ang scenery sa taas. Meron ding hotel kung gusto nyo magstay ng ilang araw. Napakaganda doon sa taas, lalo na kapag nababalutan ng snow ang paligid. Ilang months na kami din nakikita nitong kaibigan ko. Pero alam daw niya mga pinagagawa ko nang dahil sa social media. Kaya nung nakita niya kami nangunguha ng kabote, nag-reach out ang bruha. Magkape muna daw kami at bumili ng ilang tinapay at ilang embutido na sikat sa lugar na ito. Dito nila kami dinala sa isang shop na nakabitin sa gilid ng isang ilog. Ang sarap pakinggan ng agos ng tubig. Napakaganda ng small village na ito. Perfect para sa mga taong gustong takasan ng katotohanan at para sa mga iniwan ng kasintahan. Char. Pupunta na tayo doon sa lugar kung saan tayo mangunguha ng kabute. Madadaanan yung isang napakagandang village na ito na parang minumulto. Sobrang gaganda ng mga bahay. Pero meron kaya dyang mga tao? Campeles nga pala ang pangalan ng lugar na ito. Sa mga gusto nga pala pumunta dito, dire-diretso mo lang. Hanggang sa makita ka sa kanan ng mabatong daan. Dahil linggo, marami tayong mga kalaban dito. Pero huwag kayong mag-alala, expert itong mga batang kasama ko. Sa amoy pa lang ng hangin sa bundok, ay tuwang-tuwa na si Julia. Excited na daw siyang turuan ng mga kaibigan niya. At ito na nga lugar na napili namin. Perfect. Dahil siguro sa mabatong daan, ayaw nang puntahan ito ng ilan. Sa tabi nito may picnic area. Pero mamaya na tayo kakain dyan. Nag-almusal muna kami ng prutas at kokas. Ito isang tinapay na may usukal sa taas. Naghiwa na rin kami ng ilang cold cuts na binibit lang namin para di masayang ang oras. Thank you nga pala kay Ate Jill ng San Francisco, California na nagbigay ng mga bags na ito. Laging bitbit ng mga bata at gamit na gamit. Dahil may butas-butas ay perfect din pang mushroom foraging. Sabi ko naman sa inyo marunong na talaga manguha ng mushroom itong mga anak ko. Si Julia agad ang una nakakita habang inunguy ang apple niya. Tinuruan agad namin ang aming mga kasama na ito lang muna ngayon ang kanilang hanapin. Roval yun ang tawag sa mushroom na ito dito. O saffron milk cap. Orange to reddish ang kulay. Sa ilalim ay ganun din. Kapag hiniwa, naglalabas ito ng dakta ng kulay orange din. Edible ito at isa sa pinakasikat na mushroom sa Mediterranean cuisine lalo na dito sa Spain. Don't be deceived. Maraming mapagpanggap. Ito kamukha nung isa pero pagtingin mo sa loob ay puti pala. Hindi edible yan. Putot nga pala ang tawag nila sa mushroom na ito. Yan nga pala mushroom ni Super Mario. Kapag kinagat mo yan, huling mushroom mo na yan. Mas maraming hindi edible kaya mag-ingat kayo. Buti nilang nakikinig at masunurin itong mga batang kasama namin. Ito naman ang ceps o porcini, isa sa pinakamagandang nakuha namin today. Pero itong kamagrok o yellowfoot mushroom ang pinakagusto ko. Isinasahog ko yan sa soup o pansit. Manamis-namis kasi ito. 3 oras kami nag-ikot-ikot dito. Kahit nakakapagod mag-akyat babay, okay lang. Tingnan nyo naman na reaksyon ng aking mga kaibigan. Oh, asin na papa. Big. Babalikan tayo sa kotse para kunin mga pagkain kasi oras na para magtanghalian. Grabe yung nilakad ng mga bata dyan. Pero walang nagreklamo, mukhang nabitin pa nga sila. At pagkakain nagyaya na naman na manguha ng kabote. May mga mesa at sila dito sa picnic area. Pero palagi kong bitbit ang aking banig. May tablecloth din lagi nakatago sa kotse namin. Kasama mga ilang gamit kong pang picnic. Ito na mga tinapay na nabili namin kanina. Kami ni Chef Jama ang nagdala ng macaroni bolognese at breaded pork na may ham and cheese sa loob para sa mga bata. Assorted cheese at cold cuts naman para sa mga matatanda. Hindi rin syempre mawawala ang chorizo Filipino kasi di pa daw ito natitikman ng friend ko. Perfect na sana ang aming picnic pero biglang lumamig. Kaya naglabas itong asawa ko ng kanin. Lutuin daw namin. Lalagyan lang daw ng tubig kahit na malamig itong heating pad. Tatakpan at sa loob ng 10 to 15 minutes ay may mainit na pagkain na kami. First time ko makakita ng ganito. Nabundok ako. Dinagdagan pa ng chorizo Filipino ng asawa ko. Mukhang babagay daw dito sa kanin na lulutuin namin. Exothermic reaction daw sa sistema sa mga self-heating food container na ito. At ngayon ko lang nalaman na marami palang itinatagong ganitong
pagkain itong asawa ko sa sasakyan. Kasama daw yan dun sa survival kit niya. Palaging ready sa Chef Jaume, parang laging sasabak sa gera. Okay naman yung lasa, pwede nang pantawid gutom sa malamig na panahon. Alam niyo ba tuwing ginagawa namin ito, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Para mas sumasarap ang mga pagkain dito sa bundok, kaya mas ginaganahan ako. Nag-enjoy din ng mga bata kasi para sa kanila parang laro lang din ito. Sobrang nga palang nagustuhan ni Nieves itong ating chorizo Filipino. Nagulat ako, hindi usually nagsashare itong kaibigan ko. Pero kumapal ang mukha para mahingi si chorizo. This is Saudi Faranera o Pagkakain hindi na kami nagtagal. Natakpan na talaga ng ulap ang araw kaya umalis na rin kami bago pa kami magkasakit. Kapag nadidrain sa trabaho itong asawa ko, dito palagi ang takbo. Andito na tayo sa hotel. Sa view pa lang ay panalo na. Mura lang din per night ang magstay dito. 100 euros lang. Iapat na kami nito. Nagkapit na kwentuhan lang kami. At umalis na rin itong mga kaibigan ko bago pa gumabi. May pasok kasi mga bata kinabukasan. Pero pina-absent na lang namin yung sa amin para masulit namin ang family bonding. Ibinigay na lang namin sa kanila lahat ng nakita naming kabote. May bukas pa naman. Kaya natin ulit punuin ang mga basket na yan. Ipapakita ko na sa inyo ang room namin. Mabango ang amoy pagpasok sa loob. Rustic ang style niya. May 3 kama pero pinagdikit lang namin yung 2. Kasi kapag wala kami sa bahay, medyo takot mag-isa itong mga anak ko. Ang view talaga ang binabalik-balikan ng asawa ko dito. Sa sobrang tahimik, inakatulog kami. At nagising na lang nung hapunan na. Gusto daw ng pizza ni Julie at Jana. Pumunta kami sa village doon sa baba na pinakita ko sa inyo kanina. Ang Ribas da Frase. Nakakita kami ng maliit na restaurant na nagbebenta ng pizza. Sinilip lang namin at umalis na rin. Ang dami kasing lasing. Doon na lang kako kami sa sikat na hotdog restaurant. Hindi naman kalayuan. Wala masyadong taong naglalakad. Meron isang magandang simbahan. Habang hinihintay namin ng order, enjoy na enjoy naman itong asawa ko sa buhay niya. Kahit sa pag-inom lang ng beer, nakangiti pa. Kilig na kilig sa 2 days off niya. Pagkakain nag-request naman ng chocolate crepe itong mga anak ko. Buti na lang meron kaming nakita sa daan. Hindi na ako lumabas ng sasakyan. Iuwi na lang namin sa hotel yan. Ang sarap panoorin ng mga anak ko. Naglalaro na, may inuwi pang merienda. Namumulot ng kastanyas ang dalawa. Nandito ng crepe at muwi na kami sa hotel. Naglaro lang kami ng board games habang inuubos sa Jana ang crepe niya. So siya dito na natatapos ang kwento ko. Bukas mangunghuli tayo ng kabote para kay Lola Marce. Hanggang sa susunod. Adios!